Kumusta mga koys? For today's vlog pala ay may aayusin kami na automatic voltage regulator, in short AVR. Ang issue pala nito ay sobra ang output voltage. Ang recommended output ay 225 volts lang. Pero sa ngayon, ito ay umabot ng 275 volts. At delikado ito gamitin sa machine. Hali kayo at sabayan nyo kami sa pag-ayos. Let's go! Nice. At sinukat ko na, ang output voltage ng AVR ay umabot talaga ng 275 volts sa digital tester namin. Tanggalin natin ang lahat ng cover. Tingnan natin ang mga wiring sa loob kung may sunog ba or nag-loose contact. Kasi kapag may nasunog na wire ay nakakaapekto ito sa performance ng AVR. Sa evaluation ko ay wala naman nasunog na wire. Ang ginawa namin una ay nilinisan namin ang servo motor transformer ng AVR. Para matanggal yung carbon na namuo sa contact ng magnetic wire. Ang definition pala ng servo motor sa AVR ay adapt the input voltage to output voltage mechanically. Ikinokontrol niya ang pagpasok na maliit or malaki na voltahe para yung output voltage niya ay maintain palagi sa 225 volts. Ganito kalaki ang 15 kW 220 volts single phase na AVR sa malayuan. At kahit na nalinisan na namin ang servo motor ay 277 volts pa rin ang output voltage. Subukan namin tingnan sa electronic board niya kung may problema ba, at subukan natin galawin yung wire ng power supply, at gumalaw ang servo motor. Ibig sabihin ay nag-lose contact yung connection nito. At ang voltmeter ay naging 224 volts na lang ang display nito. Nahanap na natin ang problema. Doon mismo sa connector ng board. Kita nyo na gumagalaw yung servo motor. Ang gagawin natin ay tanggalin natin yung electronic board niya. Reminders lang po. Kailangan bago nyo i-remove yung wire ay dapat may palatandaan kayo. Mag-marking or kumuha ng picture sa posisyon ng wire para pagbalik ay madali lang kasi may palatandaan na. Sinaksak ko na sa kuryente ang soldering iron para ready na mamaya sa gagawin na paghihinang. Malapit na rin sa wakas mabaklas ang board. At natanggal na din. Silipin natin kung nag-loose contact ba ang connection ng mga parts. Kung meron i-resoldered natin para mag-contact ulit. At ni-resoldered na rin ni Bong Reyes ang board. Ito yung ka-teammate ko sa mga repair. Magaling ito si Bong, maasahan. Kumpleto sa lahat ng kaalaman sa electronics. Pagkatapos hininang ay lilinisan natin para matanggal yung flux ng soldering lead at i-double check natin kung may dumkit ba na lead sa magkabilang connection. Hardex contact cleaner baka naman alam mo na. At chinek rin namin ang connector ng board kasi isa rin ito sa dahilan na mag-loose contact. At nang na-remove namin ang yellow wire ay may napansin kami na hindi nakahinang ang wire sa may connector kaya pala nawawala ng control yung servo motor ng AVR. Gawin natin pulido sa paghihinang para iwas back job. Mas mabuti ay lagyan natin ng shrinkable tube para hindi mag-short circuit yung conductor sa kabilang wire. At ito na ibalik na natin yung board para masubukan natin kung ayos na. I'm so excited! Pagkatapos makabit natin ay i-double check natin yung connection kung tama ba, para iwas disgrasya. At okay na, i-on natin yung main breaker. Pati din yung breaker ng AVR. Parang goods na kasi umiikot na yung servo motor. Tingnan din natin yung voltmeter. Finally ay okay na din, bumalik na sa dati yung voltage ng AVR 225 volts, goods na ito. Goods na rin ba Bong Reyes? Yun oh, thumbs up! Kois El Yuri TV. Follow, like and share.